Unang araw ng Enero 2026 ngayon, nakakagulat pero totoo. Habang ang mundo'y nagdiriwang, hindi tumitigil ang geopolitikal na realidad ng Israel. Ang 2025 ay hindi lang panahon, kundi naging estruktural na pagbabago para sa Estado ng Israel. Walang kapantay sa makabagong kasaysayan ang naranasan ng Israel nitong nakaraang 12 buwan. Mula sa isang digmaan ng pagkapagod, ito ay nauwi sa isang ganap na muling paghubog ng pambansang kaligtasan. Kung susuriin mo ang taon, nakatatapos lang, makikita mo ang mga napakalinaw na pangyayari. Binuwag ng Israel ang banta mula sa Gaza, nakaligtas sa isang direktang digmaan laban sa Iran, at naibalik ang mga bihag na kaya nilang buhayin. At nagawa nitong samantalahin ang mahalagang tagumpay na nararating ng sangkatauhan sa kasalukuyan. Tinutukoy ko ang artipisyal na intelihensya na hindi na lang teorya sa mga eksperimento upang maging isang teknolohikal na pag-unlad na tiyak na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. At na mahusay na napakinabangan ng Israel salamat sa kanilang kakayahan sa pagninegosyo. Isang paksa na tiyak na magiging mahalaga at isang napakahalagang bagay na kasalukuyang nangyayari habang pinapanood mo ang pagsusuring ito. At sa Tehran, sa Iran, mayroong kilos ng mga ballistic missile na sa halip na tumama sa isang target na militar ay naglalayong mapanatili ang buhay ng diktadura. Na unti-unting nasasakal mula mismo sa loob dahil sa ngayon ay nagliliyab ang Iran. Ang mga tao ay nag-alsa laban sa diktadura at malabong mananatiling walang ginagawa ang rehimen. Pupunta tayo sa mahalagang puntong ito, pero tingnan muna natin ang iniwan ng taong 2025 ang kaganapang nagmarka, hindi lang ng 2025. Sino ang maituturing na bahagi ng makabagong kasaysayan ng Israel ang 12 araw na digmaan? Noong Hunyo, binasag ng Israel ang dekadang katahimikan sa pag-atake mismo sa puso ng rehimen ng Iran. Ang Operasyong Romper el Escudo noong ika-13 hanggang ika-24 ng Hunyo ay hindi isang maliit na sagupaan. Ipinapakita nito ang lakas. Dito, inalis ng Israel ang 11 nuklear na siyentipiko ng Iran, 30 pinuno ng seguridad at inatake ang mahigit 100 target. Kasama dito ang mga sentrong nuklear, laboratorio, pabrika, bodega, sentrong militar, paliparan, sentrong pamahalaan at mga lugar ng paglulunsad ng misil. Sa madaling salita, lahat tayo ay saksi sa isa sa pinakakomplikado at mapanirang operasyong panghimpapawid at paniniktik sa makabagong kasaysayan. May connection dito na hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang eroplano ang nagpanalo sa digmaang iyon, kundi pati sa cyberspace. Ipinakita ng Israel na ang rehimen ng Iran ay may luma at madaling pasukin na digital na infrastruktura. Gayunpaman, malinaw ang aral para sa Israel. May hangganan ang pagiging independenteng umaasa sa panlabas na lohistika. Ang 12 araw ng putukan ay nag-ubos ng supply at nagtulak sa Israel na pabilisin ang kanilang teknolohikal na kasarinlan. Halimbawa, ginamit ng Estados Unidos ang 25% ng kanilang high-end na reserbang misil sa loob mismo ng 12 araw na iyon upang matulungan ang Israel na maprotektahan ang sarili mula sa mabagsik na pag-atake ng Iran na talagang matindi. Dito, malinaw ang pagkakatulad, Israel. Siya ang boksingero na may isa sa pinakamalalakas na suntok sa mundo. Pero kapag lumaban pa siya ng isang round, mauubusan na siya ng hangin dahil ang nagbibigay ng oksiheno ay nakatira sa 10,000 kilometro ang layo. At hayaan ninyong ilatag ko sa inyo ang ilang mahahalagang at tampok na mga pangyayari ngayong 2025 para mapagbalik-aralan natin ang lahat. Kakapasok pa lang ng taon sa gitna ng komplikadong sitwasyon ng seguridad. Noong buwan ng Marso, naibenta ang kumpanyang pang-cybersecurity na Wiz sa Google sa halagang $32 bilyong. Naganap lahat ito sa gitna ng 3 panig na digmaan. Pinagtibay muli ng pandaigdigang kapital na ang isipan ng mga Israeli ang pinakamatatag na yaman sa merkado. Pagkalipas ng ilang buwan, noong ika-13 ng Mayo, napatay si Mohammed Sinwar, ang nakababatang kapatid ng kilalang si Yahya Sinwar. Pagbagsak ni Mohammed. Matapos ang organisadong estruktura ng pamumuno ng Hamas, lumipat ang Israel mula sa malawakang opensiba patungo sa masusing paglilinis. Marami ang nag-isip na ito na ang katapusan ng digmaan,
Ngunit ito pala ang simula ng mas masalimuot na yugto. Ito ang taon nang lumipat ang foreign direct investment mula pananakop tungo sa estruktural na paglilinis. Literal nilang hinukay ang Hamas na buong taon nagtago sa ilalim ng struktura ng sinabi niya na nagawa ng gobyerno ng Israel. Mawala ang presidente ng Israel. Mawala ang gobyerno ng Israel. Nagawa na mawala ang Israel. Presidente, sinabi niyang nagawa. Mawala ang Israel. Hindi nagawa ng gobyerno ng Israel na ang presidente. Ngayong 2025 taon ng dilaw na linya, hindi lahat nasakop ng Israel. Nagtayo ang Gaza ng Smart Security Border na ngayon lang muli nagawa matapos ang 2 taon ng digmaan. Noong 2023, gumaan ang pakiramdam ng Timog Israel nang mawala ang banta ng malawakang paglusot. Ang pagkakatulad ay ganito. Natutunan ng Israel na hindi lang basta patayin ang putakti, kundi sirain ang pugad nito upang hindi na ito muling maitayo. Isa itong mapait na aral, pero ngayon muling namumulaklak ang mga komunidad sa Timog. Noong Hunyo, habang nagkaroon ng digmaan kasama ang Iran, nagkaroon ng mabigat na krisis sa politika sa loob ng 12 araw. Sinubok ng debate sa pagrerekluta ng ultra-ortodokso ang demokrasya ng Israel. Isang bagay na hindi pa nangyari dati. Ipinakita ng Israel na kaya nitong makipagdigma sa labas at mapanatili ang demokratikong debate sa loob, gaano man ito kasakit. Noong Oktubre 13, tinanggap ng Israel ang mga huling buhay na bihag at nagsara ang isa sa pinakamalalim na sugat. Noong Oktubre 7, nagsimula ang bansa na tumingin sa muling pagbangon. Naging saksi tayo sa dami ng mga operasyong inilathala ng Israel na ako mismo ang nagbahagi sa inyo sa channel. Nandyan ang mga iyon upang magsilbing buhay na alaala ng kakayahan ng Israel, ng kanilang katalinuhan at ng mga espesyal na puwersa ng Israel, na gaya ng alam ko, hinahanap nila pati ang bunso. Marami kasing nangyari at hahaba masyado ang video kung isa-isahin pa, hindi rin iyon ang layunin. Pero ang totoo, nasaksihan natin lahat ng pag-unlad ng militar dito sa Israel. Talagang napilitan silang umusad. Napilitan silang mag-develop ng mga teknolohiya na magpapahintulot sa kanilang mabuhay sa kabila ng napakaraming kaaway. At tama nga, mga 48 oras na ang nakalipas nang ibigay ang unang Iron Beam operating system, ang panahon ng laser, na dati ay makikita lang sa mga pelikulang science fiction. Opisyal nang sinimulan, ipinakalat na ng Israel ang matibay na laser system sa buong bansa. Isang bagay na tiyak na magbabago, hindi lang sa realidad ng depensa ng Israel, kundi pati na rin sa konteksto ng mga digmaan sa hinaharap. Sa ilang sandali, makakalimutan na nila ako. Makikita ba natin ang mga fighter jet ng Israel na nagpapaputok ng mga sinag ng laser imbes na mga misil, parang mga sasakyan sa Star Wars? At dito, maraming tao ang maaaring magsabi na nanalo na ang Israel at tapos na ang panganib. Sa totoo, magaan ang pananaw na yan. Talo man sa taktika, malabo pa rin ang estratehikong tagumpay ng Israel. Maraming salik ang kailangang isaalang-alang bago masabing tunay na nanalo ang Israel sa isang digmaan. Nag-iwan din ng mga sugat sa ekonomiya ang 2025. Biglang tumaas ang utang at hindi pa rin tuluyang naghilom ang hidwaang panlipunan. Ang tanong ay kung kayang palitan ng teknolohiya ang pagkakaisa ng lipunan, lalo na kung mas nagiging mapanuri tayo. Taong 2025, tinanggap ng Israel na kailangan umalis ang mga pinuno nilang militar noong 2023. Ang sabayang pagbibitiw ni Alevi, mga pinuno ng Shin Bet at Mossad, ay hindi isang marangal na gawain, kundi isang biolohikal na pangangailangan para sa bansa. Ipinakita rin ng taong ito na kayang mag-innovate ng Israel kahit nasa gitna ng kaguluhan. Sa 2026, hindi lang depensa ng hangganan gamit ang laser ang hamon, kundi pati pagbubuo ng pagkakabuklod na halos nawasak sa sobrang tensyon. Noong Agosto, pumasok tayo sa 2026 na may isang game changer, ang artificial intelligence na ginagamit sa buhay at sa digmaan. Hindi lang namumuhunan ng Israel sa artificial intelligence para sa lahat ng may kinalaman sa digmaan. Para sa lahat ng may kinalaman sa kanilang mga sistema ng seguridad at depensa, namumuhunan sila para mapanatili ito. Ang sektor na mataas ang pagpapahalaga dito sa Israel ay ang applied sciences para sa buhay. Ngayong taon, nakatanggap ang kalusugan ng $2.7 bilyong para sa pamumuhunan sa artificial na teknolohiya.
Ang mga kumpanya tulad ng on-count host ay gumagamit ng AI para maging predictive ang medisina. Hindi lang reaktibo, pinapakinabangan ng Israel ang kalusugan habang ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo sa larangan ng militar. Tinulungan ng artificial intelligence ang Israel na mabawasan ang human error. Ang mga autonomous na sistema na ngayon ay nagpapatrolya sa kilalang Yellow Line sa Gaza, nakakakita ng mga banta bago pa man ito mapansin ng mata ng tao. Para sa 2026 ang layunin ng Israel ay magkaroon ng invisible na depensa, isang network ng mga sensor na magpapamahal sa sinumang kaaway na umatake sa Israel. Ano ang maaaring mangyari sa Israel ngayong bagong taon? Una, isang kumpletong pagbabago ng kanilang pamunuan matapos umalis ang mga lider noong ika-7 ng Oktubre. May bagong henerasyon ng mga general sa Israel na hindi sanay maging kampante. Pangalawa, ang salik na Trump at ang 20-puntong plano ng kapayapaan ang nagsisilbing gabay. May kaalyado ang Israel sa White House na humihiling ng mabilis at tiyak na mga resulta. Ang 2026 ang magiging taon kung kailan malalaman kung ang autoridad ng Palestina ay maaaring mareforma at ang Israel ay magpapanatili ng permanenteng kontrol militar sa mga estratehikong lugar. Ang malinaw lang ay sa kahit anong sitwasyon, walang puwang para sa Hamas. Kaya ang makikita natin ay mas marami pang mga operasyon. Hindi lang sa Gaza, kundi pati sa Judea at Samaria, aktibo pa rin ang Hamas na unti-unti nang pinapawi at sinasakal sa Gaza. At para tapusin, puntahan natin ang kasalukuyang yumanig sa Iran, na ngayon ay nasa gitna ng isang protesta, isang makasaysayan at napakalaking protesta. Nawala na ang takot ng mga mamamayang Iranian sa rehimen habang muling sumiklab ang mga protesta sa buong Iran. Ang mga tinig mula sa loob ng bansa ay naglalarawan ng isang bansa na hindi lang pinapahirapan ng mga problemang pang-ekonomiya, kundi itinutulak din sa isang psikolohikal na puntong wala ng balikan. Lumabas sa lansangan ng Iran ang mga nagpoprotesta ngayong linggo, kasabay ng galit na sigaw laban kay Ayatollah Ali Khamenei. At galit dahil sa tila tuluyang pagbagsak ng ekonomiya. Isang sigaw na dati ay itinuturing na hindi maaaring sabihin sa politika ay muling bumalik at ang tunog ng mga tao na sumisigaw nito ay pumuno sa hangin sa buong Iran. Javid Shah, mabuhay ang Shah. Ang mga video na ipinadala mula sa Iran ay nagpapakita ng mga nagpoprotesta na hayagang sumisigaw ng suporta para sa dinastiya. Si Pahlavi, nakasalukuyang nasa pagpapatapon mula noong bumagsak ang huling Shah, si Mohammed Javid. May mga panawagan para sa pagbagsak ng Islamic Republic na sinusuportahan ng kasalukuyang rehimen. Para sa isang rehimen na itinayo sa pagbagsak ng monarkiya at pag-aalis ng pamana ng Pahlavi, ang sigaw na ito ay hindi lang nakakasakit kundi isang banta rin sa kanilang pag-iral. Isa ba itong senyales na lumampas na ang galit na hindi na lang ito tungkol sa hindi pagkakontento sa mga patakarang pang-ekonomiya o sa mga personalidad na naging bahagi ng sistema? Isang pagtanggi sa Islamikong Republika na itinutulak ng buong rehimen. Nagprotesta ang mga negosyanteng may tindahan sa mga bazaar ng Tehran noong nakaraang linggo bilang pagtutol sa lumalalang krisis pinansyal ng Iran. Pero mag-ingat dahil tumugon ang rehimen sa pamamagitan ng paggalaw ng isang arsenal ng mga ballistic missile, hindi ito para atakihin ang sarili nilang mamamayan, kundi isang desperadong hakbang para ilihis ang atensyon. Natatakot ang mga Israeli na ang estratehiya ng Tehran ay ang pilitin ang Israel na tumugon sa isang maliit na provokasyon na ginawa nila at maaari pa nilang ideklara ang ganap na digmaan. Sa ganitong paraan, mapapatahimik nila ang panloob na protesta sa pamamagitan ng pag-akusa ng pagtataksil sa bayan at pagtatangkang pag-isahin ang mamamayan laban sa Siyonistang kalaban. Isang napakaluhikal na estratehiya at talagang akma sa paraan ng pagkilos ng rehimen. Ito ang huling paraan ng isang sistemang may bintana na may ministeryo, rehimen na gumagalaw ng mga balistiko. Hindi para umatake. Ito ay isang modelong disruptibo. Hindi para umatake. Israel ay nagtapos ng 2000
bilang isang bansa na natutong mamuhay sa patuloy na tagumpay, ngunit sa ilalim ng walang katapusang banta. Ang kapayapaan sa simula ng 2026 ay hindi kawalan ng tunggalian, kundi ang teknolohikal at moral na kahusayan. Sa mga patuloy pa ring naghahangad ng kanilang pagkawasak bago matapos. Isang datos na sumasalamin sa diwa ng bansa kahit may 12 araw na digmaan at pandaigdigang presyon. Sa buong 2025, nagtapos ang taon na ito na may 15% na pagtaas sa migrasyon. Isang malinaw na halimbawa ng anti-Hudyong epekto na ipinakalat ng pro-Palestina na propaganda na parang lason sa buong Europa. Nagresulta ito sa muling pagtaas ng migrasyon ng mga Hudyo mula sa diaspora. Pagbalik sa Israel at sa kalaunan, ang nagiging epekto nito ay mas pinapalakas pa ang Israel. Itong mga Hudyo na bumabalik mula sa diaspora ay mga edukado, mga akademiko, mga negosyante, may dalang malaking pera, mga siyentipiko, at marami sa kanila ay mga militar. Ibig sabihin, muling dumami ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang tahanan, na may mataas na antas ng intelektual, mataas na kakayahang pinansyal, ibig sabihin, may kakayahang mag-ambag ng mas malaki sa bansa. Sa ganitong pananaw, ang resulta ng mga kilusang laban sa mga Hudyo ay lalo pang napalakas ang Israel. Hindi pumupunta ang Hudyo sa Israel para sa kaginhawaan, kundi para sa layunin. Kaya higpitan nyo ang inyong mga sinturon dahil magsisimula na ang biyahe ng 2026 at siguradong magiging masigla ito sa kahit anong paraan. Ipagkatiwala na lang natin ang lahat sa Shomer Israel, tagapagbantay ng Israel. Mag-subscribe kayo sa channel na ito para hindi ninyo ma-miss ang mga mangyayari sa 2026, i-share ninyo ito at huwag kalimutang mag-like bago umalis. Magkita-kita tayo!